Ngayong araw nga ay pumunta sa dorm ang aming broker dahil kailangan niyang maningil ng broker's fee. Bawat buwan nga ay pumupunta sa amin para maningil. Ito ay nagkakahalaga ng 1,800 bawat buwan ang aming binabayaran. Na kung susumahin mo, maabot din to ng 3,150 sa peso. Kaya pagkatapos nga naming magbayad ng broker's fee, pumunta na kami dito sa labas para dito na rin mag-almusal. Bali itong shabu-shabu na kinainan namin ay malapit lang naman sa aming dorm. Tinamad ng magluto kaya naman dito na lang kami kakain sa labas. Maganda nga sa dorm namin ay pwede kang magluto kahit anong oras. Yung dating company kasi namin bawal magluto. Kaya naman lahat ng pagkain namin noon ay puro bili. Mapapamahal ka talaga kung laging bili ang iyong kinakain. Kaya sobrang natuwa talaga kami nung nalaman namin na pwede palang magluto dito sa aming dorm. Anong ulam o pagkain ay pwede mong lutuin. Kaya naman hindi mo mamimiss yung pagkain Pinoy. Bali ang in-order ko nga dito na hot pot ay yung mais isda. At ang kasama ko naman ay ang seafoods ang kanyang pinili. Nakatuwa lang tong restaurant na to. Kasi unlimited na yung drinks, unlimited na yung ice cream, at unlimited pa yung kanin. Kaya kung malakas ka talagang kumain ay tamang-tama ito sa'yo. Dahil sa sobrang aga pa nga ay dalawa lang kaming customer nila. Kilala na nga kami dito dahil lagi kaming kumakain dito banda. Halata ang bagong gising pa kami dyan. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-ice cream na rin kami. Pwede kang kumain ng ice cream kahit gaano kadami. Ito nga yung pinakagusto kong flavor. Hindi ko lang alam kung anong klase. Nakailang balik nga ako dyan para kumuha. Pagkatapos nga kumain yung kasama ko ay kumuha na rin siya ng ice cream niya. Meron nga palang nag-message sa atin kung paano nga ba mag-apply bilang isang nursing aid. Kapag galing ka talagang Pinas ay napaka-importante na magkaroon ka ng NC2 certificate. Dahil nursing home nga yung gusto mong pag-applyan, kailangan meron kang certificate na NC2 caregiving. Dahil yung certificate na yan ay pinapasa nila sa kanilang gobyerno. At syempre kung mag-apply ka, kailangan mo talagang mag-apply sa mga bawat agency. Alam nyo ba, ang pag-abroad ay swertihan lamang. Napakaswerte mo na kung yung mga kasama mo ay mababait at walang tagapagmana ng kumpanya. Ibig kong sabihin, yung parehas lang kayo ng level pero grabe kung umasta. Daig pa ang supervisor kung umasta. Daig pa ang supervisor kung sumita. Yung nananahimik ka pero hinahanapan ka pa rin ng butas para masira ka sa iba. Yan yung madalas na ugali ng mga Pilipino dito sa abroad. Hindi ka naman nag-abroad para makipagkompetensya sa kanila.